para tayo may punta ng langit. Pero, ganun pa man, wala ditong gustong pumunta ng impyerno. Lahat natin gusto pumunta ng langit. Ano pa meron sa impyerno? Mainit. Sino dito na yung napasok na? Sino napalik na dito? Talaga? Masakit? Sino dito yung talagang natuklap yung balat? Sobra-sobra dahil nasunog? Wala pa yata eh. Diba minsan mag nakikita kayong nasunog dati? Kahit siya matuling, nagiging maputi dito. Kasi minsan umaabot talaga sa hanggang halos buto yung sunog eh. Gusto nyo yun? Mas masakit pa doon yung sunog sa impyerno. Tapos, ano pa meron sa impyerno? Madilim doon. May mga wood. May madilim doon sa impyerno, sabi sa, may kita niyan sa Revelation. At meron din sa impyerno, ibig sabihin yung apoy doon, di natin nakikita. Sobrang dilim daw doon. Sino dito takot sa dilim? Sino takot sa multo dito? Platero? Sino ba dito yung nakapunta na ng lugar na walang ilaw? Ikaw? Kaya mo mag-isa doon? Diba nakakatakot? So isipin nyo wala kayong nakikita. Tapos may uod na lumalabas-pasok sa inyong mga balat. Dito. Gusto nyo yun? Sino dito yung nasaktan na? Hindi like broken ha? Palo? Sino napalo na dito? Masakit ba? Sakit? Mas masakit doon. Gusto nyo doon habang buhay? Diba? Kasi ganun katindi po sa impyerno. Ngayon, hindi ko pa kayo pinapunta dito para kayo maging membro dito, hihingan ng pera para hindi, gusto ko lang po talaga is makakilala kayo sa Panginoon. Ngayon, yung paraan para pumunta sa langit pag pinunta, sino nakakala ng John 3:16 dito? Okay, sabihin natin ha. Wala sa 1, 2, 3 ha. 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ano ibig sabihin na everlasting life? Buhay na walang hanggan. Ang pagtapon sa impyerno doon ay tawag doon ay kamatayan na walang hanggan. Sino dito yung gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? At pala eh. Sino dito? Ay, kapag, ito, mahirap kayo tanungin eh. Sino dito gusto pumunta na impyerno ulit? Wala. Walang gusto pumunta na impyerno? Good. Ibig sabihin lahat gusto pumunta na langit. Tama ba? Amen? Ngayon, sabi dun, paano magkakaroon ng everlasting life? Ang ibig sabihin na everlasting life, makakasama yung Diyos doon sa langit. At pag tinignan po natin sa Revelation chapter 21, ang sabi doon, wala nang luha doon sa kaharian ng Diyos. Sino dito yung gustong umiiyak dahil malungkot? Sino dito gustong laging masaya? Yan. Magpapasko na, di ba? Pag Pasko dahil bakit masaya? Kasi may pera. Di ba? Paano pag walang pera? Malungkot ba? Wala po doon. Thank you sa honesty ninyo. Sa langit, hindi na kailangan ng pera, pero bibigyan kayo lagi ng kasiyahan ng Diyos. Gusto nyo ba yun? Lagi kayo masaya? Ay, mga maliliit dito, sino gusto mo pumunta ng Jollibee? Gusto na pumunta ng Jollibee pala, halos lahat. Diba? So, paano sabi dito? For whosoever shall believeth in Him should not perish, but have paborito rin natin. You should not perish. Ang ibig sabihin ng perish dito, sa Tagalog, ano yung perish sa Tagalog? Mawawala, maglalaho. Ibig sabihin ng maglalaho dito ay mamamatay. Ano ulit yung walang hanggang kamatayan, saan pupunta yun? Sa impyerno. Bakit tayo mapupunta sa impyerno? Sino nakakaalam? Kasalanan. Sabi kasi wala dito eh. Romans 6:23, sabing ganon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sino dito gusto pumunta sa impyerno? Wala. Sino dito hindi pa nagkakaroon ng kasalanan? Sa Taltal? Wala. Kasi kapag dati, lalo na maliliit pa sila Ate Raisa ninyo. Sino pa ba yung maliit? Si Eton, maliit pa yan, nandito. I think si Eton, sabi niya, wala daw siyang kasalanan kahit kailan eh. Di ba?
Pero parang di ka panipaniwala kasi sinabi doon lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin lahat pupunta na impyerno. Hindi po. Pero kanina, di ba sabi ganun? Magkakaroon ng buhay na Walang hanggan. walang hanggan. Pagkaroon ng buhay na walang hanggan, meron doong sinabi, For God so loved the world, whosoever believeth in Him should not Perish. perish. So, dapat tayo ay manampalataya o maniwala kay Jesus. Ano kayang paniniwala? Sundan ng motor. Sundin ng utos? Ganun ba yun? Ako, laki ka na andrito ha. Pero ano ha, sino ba yung nanalo ng 20 kanina? Si Jacob. Ikaw pala, no? Eh. So sabi dito, dapat ikaw ay maniwala kay Jesus para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano si Jesus? Ano ba ibig sabihin ng pangalan ni Jesus? Sa Tagalog? Tagapag? Ligtas. Saan tayo niligtas ni Jesus? Kasalanan. Sa kapahamakan kasi gawa ng Demonyo. hindi. Kasalanan ni demonyo. Okay? Ano yung dahilan bakit tayo pupunta ng impyerno? Dahil sa kasalanan. Pero sabi nga, dapat tayo maniwala kay Jesus. Sabi, kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo, sino dito mahilig sa regalo? Ayan. Ako gusto ko rin regalo eh. Unboxing, di ba? Sabi, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon, saan ba yung Romans 10 dito? Ayan. Sabi dito, ito. Sino na ito? That if thou, sa Tagalog yan, ang ibig sabihin yan, that if thou shalt confess, ibig sabihin ng confess, anong confess sa Tagalog? Kumpisal? Ang kumpisal kasi may intindihan nyo ganito eh. Okay? Yung pupunta kayo sa isang box, tapos meron doon takaupo sa gitna, tapos sabihin, ano mga kasalanan mo? Sinungaling po ako. Nangupit po akong 25 pesos. Diba? Hindi. Ang ibig sabihin talaga ng kumpisal ay talagang sinasabi mo ng buong sigla. Na talagang tuwang-tuwa kasi sinasabi. Sabi, if thou shalt confess, kapag ikaw po ay talagang masigabog, o talagang, oy! Talagang ito yung sasabihin ko, that the Lord Jesus. Diba? Talagang sabihin, Panginoon si Jesus. Pag talagang pinagmamayabang mo na Panginoon si Jesus. Panginoon niyo ba si Jesus? Ganon. Amaya, maintindihan natin. Pag pinagmamayabang niyo talaga ng Panginoon si Jesus, sabi dito, at ikaw ay maniniwala mula sa iyong puso. Pag mula sa puso ba yung pagmamahal ba yun? So sabi dito, dapat yung pagminiwala natin may mula sa puso na siya ay binuhay muli ng Diyos Ama, ikaw ay maliligtas. Pag tinignan natin sa 13 yan, pag ikaw ay naniniwala na si Jesus ay Panginoon, ikaw ay maliligtas. So, ano ibig sabihin ng Panginoon? Sino dito ang alam ang ibig sabihin ng alipin? Sunod-sunuran. Sunod-sunuran. Alam niyo ba yung alipin, hindi ito yung nakikipagtrabaho? Kasi pag sinabi alipin, nakikipagtrabaho eh. Sino ba dito yung nakapanood ng palabas na kunyari may alipin tapos pinapahirapan? Meron kayo nakita? Opo. Kasi pag masama po yung Panginoon noon, yung Panginoon kasi pagmamayari niya yung alipin. Ngayon, ibig sabihin yung alipin, wala kayong karapatan. Pag alipin ka ng isang Panginoon noon, mga taong Panginoon, pati hininga mo pagmamayari niya. Gusto niyo yun? Eh paano yun? Sabi ni Jesus talagang pag pinagmamayabang mo na Panginoon mo siya, saan kayo maliligtas? Sino dito gusto magpaalipin sa Diyos? Sigurado kayo? Pag talaga mula sa inyong puso ay maliligtas. Kasi ibig sabihin niya, magiging sunod-sunuran kayo eh. Ibig sabihin, di ba? Pag naging sunod-sunuran kayo, ibig sabihin, malamang kukunti yung kasalanan nyo, hindi na kayo magkakasala. Pero minsan siguro madadapa kayo, pero gusto nyo sumunod ng sumunod kay Jesus Cristo. Pag talagang gusto nyo magpakaalipin kayo, sabi, wala na akong karapatan, si Jesus na lahat may pagmamayari sa akin. Eh, paano pag sinabi ng Panginoon noon? Alam niyo yung mga masasamang Panginoon, kasi si Jesus mabait na Panginoon yan eh. Kailangan mo tumalon sa apoy. Tatalon nyo. Paano pag si Jesus sinabi ganun? Gagawin niyo yun?
Hindi naman gagawin ni Jesus yun. Pero may pangyayari doon, ganun mga apostoles, sabi, kayo ay magbigay ng magandang balita sa lugar na ito. Sila ay pumunta doon. Kahit mamatay sila. Kakayanin niyo kayo. Pero ito lang pinakasimple. Kunyari, sino dito yung mga malaram? Taas ko ng kamay. Sino dito yung tamad? Tamad. Sabi dun sa salita ng Diyos, diba, sino ba yung mga nag-uutos? Sino man nagsasabi ng tamad sa mga anak? Mga? Pamilya. Nanay, tatay. Kuya. Diba? Kuya, ate. Sabi dun sa Biblia, dapat makinig sa Magulang. magulang, sa kuya, ate. So, makikinig na ba kayo sa magulang nyo? Ako. Tsaka tandaan natin, dapat galing saan yung gusto nyo maging Panginoon sa Jesus? Mula sa So. puso. Ibig sabihin, tatalikuran nyo na yung pagiging. Salanan. So, paano tayo mananampalataya kay Kristo? Dapat mula sa? So. Paano tayo makapunta ng langit? Dapat tanggapin siya bilang? Panginoon. Pag Panginoon, anong tawag sa inyo? Alipin. Alipin? Talaga? Wow. Oo, ba't gumaganon ka? So, yun lang po talaga yung mensahe ngayon. Pero mahirap po maging alipin ni Jesus pag kayong sarili nila. Kasi ang maririnig nyo sa iba, magpakabait muna ako. Hindi totoo yun. Amen? Kasi iba sabihin, ay, magpapakabait muna ako bago ako manampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya, ibig sabihin, itatanggapin mo siya bilang Panginoon. Amen? So, yun po ibig sabihin nun. Isa nga sa pinakamahirap kahit si pastor kapag Sunday. Ang hirap naman magsamba. Diba? Nakakatamad eh. Kasi linggo, rest day. Pero isa yun sa mga nilalabanan natin. Alipin ba tayo ng Panginoon? Yes. Hindi na po worship tayo. Hindi ko naman sinasabi na dito kayo, pag may church kayo na talagang biblical, puntahan nyo. Pero pag wala dito, pwede welcome kayo alas 10 or 10:30 every Sunday nandito. Amen? Yun lang po yung kagustuhan ng Panginoon. At susunod kayo lagi sa Panginoon. Kasi ako dati makulit din po ako, pero nung nakilala ko ng Panginoon ko si Jesus, sumusunod kay Jesus. So tayo nagiging mabait kasi tayo ay mga alipin na ni Jesus. Sino magbabago sa atin? Kristo. Sarili. Si Jesus. Yan. Alam ko, akala natin sa sarili, yung magbabago sa atin sa oras sa tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon, ang magbabago po sa atin ay si Jesus. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, baka magkamali ako, titingnan ko na po mismo yung Bible ko. Ganito yan, kunyari kayo na nanampalataya na si Jesus ang inyong Panginoon. Sabi dito, 2 Corinthians 5:17. Wala. Last na po ito. Sino dito ang gustong bumait? Me. Yan. Sabi dito, gayon pa man kung ang tao po ay na kay Kristo na, ibig sabihin na nanampalataya kay Kristo na, ang gagawin, siya ay bagong nilalang na. So, pag bago kang nilalang, ikaw ay binago na ni Jesus. Sabi gano'n, ang mga luma ay lipas na. Gayon pa man, lahat ay binago na ni Jesus. Sino dito gustong bumait? Me. Tanggapin niyo si Kristo bilang Panginoon. Panginoon. Ngayon, pag mula sa inyong puso na gusto niyo na talaga magpakaalipin kay Jesus, mapupunta kayo sa langit. Pero hindi ko alam ang inyong damdamin. Hindi ko alam ang inyong puso. Kasi may kita ko naman yan sa mga ginagawa natin. Yes, magkakamali kayo, pero may kita natin yung talagang gustong-gusto nyo laging sundin yung ating Panginoon. Naintindihan? Sa mga ligtas na, yung alam yung kaligtasan sa kasalanan na talaga, aasahan ko na matino na kayo. Titino kayo. Kasi sino magbabago sa inyo? Sarili ba o si Jesus? Si Jesus. Kasi hindi naman natin kayang baguhin ang ating sarili. Ngayon, pag hindi ka paligtas at gusto mo maligtas, hindi ito magic prayer, ha? Tutulungan ko kayo mag-pray. Pero pag talagang mula sa inyong puso talagang gusto niyo siyang gawing Panginoon, ligtas na kayo. So, bow your heads and pray. Ewan ko may pagkain na. Let's pray. Lord, marami po dito na hindi pa po ligtas. Ito, Evangelistic Sunday. Pero Panginoon, hinihiling po namin
na naintindihan po na wala pong makakaligtas sa pamamagitan lamang po ni Jesucristo na aming Panginoon. Naway mula sa kanilang puso sabihin nila, Lord, handa na ako na isuko ko ang aking buhay sa inyo. Ibig sabihin gusto ko nang maging masunurin sa inyo. Lord, kailan po makapagbago sa mga hindi pa po ligtas? At naway Lord, sana tanggapin kayo bilang Panginoon ng buong puso at hindi lang puro salita. Kasi yung mga demonyo ay naniniwala ikaw ay Panginoon, pero sa kanilang puso ayaw nilang sumunod sa inyo. Naway yung talagang tunay na tumanggap sa inyo bilang Panginoon ay talagang masunurin pagkat alam nila ikaw ang nagmamay-ari sa bawat isang Kristiyano katulad po namin. Maraming salamat Panginoon sa oras na ito. At Lord, pinapanalangin namin yung pagkain na meron po dito, naway basbasan nyo at naway Lord maging kasiyahan po ng bawat isa. Keep everyone safe, Lord. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, nagdasal na natin.